Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bago. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:03 na sa kabuntagon. May buntag ang mga suking tigpaminaw. Sa tanang mga nagatutok nitong Sibya karon sa ilang mga radyo sa 104.7 FM, sa atong Facebook page live ug sa atong official YouTube channel. Welcome mga kaigsunan ning atong programa, ang Good Morning Eastern Visayas para karong adlaw nga Lunes, Agosto 11 tuig 2025. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Sogod, kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan na Ruel Bugno sa atong kauban across the board sa Master Control. Atong technician on board si Ruel Palugod. Maguban-uban kita mga kaigsunan hangtod sa alas 9 ang takna sa buntag. Karong nga buntag mga kaigsunan, ato nga makauban ang atong nga mga sister stations sa Radyo Pilipinas din sa Silangang Kabisayan. Partikular na ang DYOG Radyo Pilipinas sa Calbayog o DYES Radyo Pilipinas sa Borongan. Bueno mga kaigsunan, di na tamanglangan. Ato nang sugdan og pagdawat og mga impormasyon gikan sa itong mga sister stations atong sugdan diha sa Eastern Samar. Atong dawaton kay naka-standby na. Maupay nga aga dida kan Miss Dayan Camplon and
Good morning usab sa tibok pwersa sa DYES Radyo Pilipinas Borongan sa panguna ni SM Ruth Rivera Avunda. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Miss Dayan, maupay nga aga. Yes, damang salamat Sir Ruel. Maupay gihapon ang aga. Nga naman ito ni mga kauperestasyon. Ato natin mga mag-update ng mga inhenyero nga da. Aton, syempre production team gihapon nga na admin. SM Sir Dindo Laras, good morning. Sugad man nga ka na Miss Suzette Pretensio. Nga na mga kaupod nga na istasyon ni SM Sir Gina Valon, good morning gihapon. O gada aton mga suking tig pamati ano nga na nasiling danay hito na aton live stream. Sugad kan France Navariete Pro, good morning Eastern Visayas and God bless. Thank you so much ito na papuso. Ayan, dama-dama nga salamat. Siyempre hangaran ito na bugos nga person na DYS team. Amon Station Manager Ate Ruth Abunda, Chief Tech Sir Choi Policarpio, Amon Admin Sir Buboy nga nanakon Kabakyang, the Master Control. Engineer Ray Victor de Dios. Nga na siyempre nga naghihapon ito na aton production team. Aton mga news contributors yan ang adlaw, tikang ka na Ate Pen Pumida, Ate Soca Berian, Ate Daisy Lolosa Belazar. Ayan, good morning. Siyempre mga updates nga dihiton, mga pasiunang impormasyon, ano? Tikang dito na syudadhan Borongan, bugos nga probinsya Eastern Samar. So yan ang atak na City Borongan, 24 degrees Celsius ito ang air temperature but feels like 29 degrees. Nga pinapalisan ni 90% relative humidity. Aba, mapaso-paso ito na aton panahon. Nga di particular ha City of Borongan. Mahitaas pa ito ang air temperature pagabot ito ang alas 9. Yan, subisan kung may ada kita severe tropical storm nga sumakabaton Philippine Area of Responsibility. Baga medyo harayo man din aton ano, so diri good kita affected. At 1,300 plus kilometers east of extreme northern Luzon at doon lokasyon, ano? Severe tropical storm Goryo. Base ito ang pinakaring update from the DOST Pag-asa. Yan, other updates from the City of Borongan. Waray man pa abiso at doon Eastern Summer Electric Cooperative. Para hiyan scheduled power interruption. Lunes pa man la. Yan ang lunes nga adlaw. Siyempre paglalauman ta nga magiging mao pa ito natin serbisyo pagtaga kuryente. Ano? Yan ang adlaw. Mga masunod pa nga oras. Ganitong mga masunod gihapon nga adlaw. Paglauman ta. Para naman tubig from the Borongan Water District. Aba naka-experiensyahin maluyang nga din waray awas nga tubig. Doon ato na mga nga dihiton na northern part ng mga barangays iton City of Borongan. So, yung papasabot ito na Borongan Water District ang on process na proseso doon pagpalit ito na bagong submersible motor. Nagpapadayon ito na pagproseso bubuhat at doon mga kinahanglanan nga procurement process. Para largo mabutangan makabalik ato na regular nga supply hito na tubig nga dayton mga apektado nga barangay. Sugad man para ang gihapon ito nila koordinasyon nga dayton pag-aruhin bulig nga dayton na ato na City Local Government Unit. Yan din nato nakalabay nga simana nagkamay-ada katitiro kadton mga kapitari sa doon mga barangay nga na miyembro hadton na City Local Development Council. Pagsuporta nga dahito na pagpakaupay hito ng water system. So angan-angan lang kita hiton mga affected barangays. Hini nga pagluyangan kawaray awas ito na tubig hiton aton mga gripo. Ngan kasumpay hiniadto ni Eastern Samar State University magpapatuman hiton flexible learning and work from home arrangement. Dara hining limitado nga supply hiton tubig kawaray awas hiton supply ng tubig. Particular di da may pangdan nga da hiton tabunan. Maupay nga aga, Ate Cristina Sala. Thank you so much ito ni imo pag-subaybay.
Yan, syempre para ito mga syahan ng mga sumat na hikayhan to na DYS team. Para ito na lunas ng edisyon. Syudadan Boronga nagsiselebrarhan ng 47th National Disability Rights Week. Orientasyon han PWD-related laws, accessibility audit, PWD Got Talent, iginlinya nga aktibidades. Borongan City utro ginimbitar ha Asia Smart City Conference sa Yokohama, Japan. Ngan plano pag-undangan hano 4Ps mahugot nga tinitipahan ni Minority Leader Libanan. Iniog anton detalya niya na pagbalik phase 2 aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ms. Dayan Camplon and again sa tibok persano sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Atong oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:11 na sa kabuntagon. Kambyo kita mga kikisunan, dili kita sa probinsya sa Samar. Atong dawaton usab kay naka-standby na. Maupay nga aga dida Suzette Pretensio and of course sa tibok persa sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog sa panguna ni SM Gina Vilon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Suzette, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maupay nga aga. Maupay nga aga. Nga mga salamat, Kuya Roel Bugnos Jr. San RP Sugod nga sa Bugos nga Pwersa. San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ngan, maupalat nga aga, Ate Dayan Camplon sa RP Borongan, sa Bugos nga Pwersa, San RP Borongan, sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Yes, happy summer day dede sa amon yan nagin sa Salinurog namon ang founding anniversary sa namon hinigog mga probinsya sa summer mao nga holiday dede na kami amon kalsada dede sa Kalbayog in maminghaw kawaray mga estudyante waray mga empleyado nga nagsurok-sukay sa kalsada para dire malate pa kadto sa mga opisina o sa eskwelahan. Good news kay sa mga adto sa siyudad San Catbalogan nga kundi didto yan naging sa Salinurog an mga aktibidades para sa yan nga pagsalinurog sa summer day. So yan na actually ginudumara yan na an adlaw han summer commemorative program nga niyan nga pagka alas 9 pagdudumaraon liwat sa pa nga ginaabangan nga paisan-isan ini ang drum and lyre competition and secondary level naman. Kay an elementary level, gindumara ini sa doon. Pagtikang sa Agosto 1. So yan na, mga senior high and junior high school students an magkukompetensya. Ngan pagkalauna sa Kulot, pagdudumaraon and civic parade and Tandaya Festival Parade of Floats and Competition. Ang pagkala size, mayadasan concert dito sa Samar Provincial Capital Grounds dito sa Catbalogan City ini ang Tandaya Festival 2025 concert nga kundi magpe-perform anaton mga artists si Rashovi Etrata sa PBB Collab G22 nga girl group Michael Sager sa PBB Collab gihapon ngan Ilyas JTV Band. So magtitikang nini nga concert alas 6 sa Kulot ngan free admission ini. So syempre pila mao sa mga karuyag makakadto makahiling makitan ko ang mga kahimo sa naton mga artists. So kadto na ladayon kamo temprano kay syempre first come first served basis ini para makauna kamo haraning kamo sa stage. And sa amon didi panahon natidayangan pero mao pa naman panahon yan adi kami sa 28 degrees Celsius nagpapakita talaga si Mr. Sun. So mapaso-paso mao sa mga naghihiling niya maghihiling niya sa drum and lyre competition. Ayaw ko mo kalimot nga pagdarasan iyo tumbler para iwas dehydration.
Nga siguro magkalo na la kay makuri man kun magpayong samtang nagkikitasan sini nga pa isa kay damoan naman maulang sa niravision bakit ka matusok ang mga mata sa imong mga harani. So mao nga magkalo na la, and again bring your own tumbler para iwas dehydration. However, niyan nga mga alas 4 may adasan forecast nga posible nga magkamay adasan buti nga pagtarahiti pwede nga mag-uran mao nga magandam na lalewat katangatanan para pagdarasan kayong just in case nga mag-uran yan pulo po alas 4 basar sa aton forecast. Para naman sa update sa naton mga utilities dide sa Calbayog para sa Samelco 1, good news kay waray sira ng pagawas, waray nakatalaan nga scheduled power interruption para dide sa Calbayog ganongan sa ngatanan nga service area sa Samelco 1. Ngan lugod may ada lugod sira sa ginhatag award nga para sa Samelco 1. So sirain gin pa si Dunggan sa mga prestiyosong award sa igintumara nga 2025 NEA Lumens Awards sa Felreca Awards from the Wars inigin dumara sa syudad San Bacolod. So mga nakarawat nga NEA Lumens Awards mao na Outstanding EC Award, Top Performing EC Award, Consistent Green EC Award, Single Digit System Loss Award, Best Collection Efficiency, Compact of Cooperation Award. Ngan para naman sa Felreca Awards, nakabot liwat nga ang Platinum Stellar Award, Prompt Payer Award, the Lumina Epic Award, Strong Commitment Brotherhood Award, Model Member AC Award, Bright Beginning Award, Occupational Safety and Health Award, nga the Iron Pillar Award. So damo, ang nakarawat nga mga awards an aton sa Samelco 1, and congratulations sa nga tanan nga miyembro nga tanan nga opisyales sa Samelco 1. Para naman sa aton Calbayog Water Company Incorporated sa tubig, wara gihapon ng pagawasan pagkawarasan abid sa tubig o low pressure para sa katanan nga service area sa Calbayog Water Company Incorporated. Lugod aton lay pagpahinumdom nga nagpapadayon lagi hapon promo sa Calbayog Water Company para sa mga inactive accounts. So pwede ka mo maka-reactivate sa niyo account nga may adasan flexible payment plan. So mag 50% down payment anay ka mo ngan nabibilin nga balanse pwede iton nga matunga-tunga mawahig sa sunod nga 3 ka bulan. So para sa ton mga nawadaan naging inactive ang yung account, so pwede ka mo mag-reactivate. Ngan may naghihapon promo para sa ton mga waray pa water connection, so pwede ka mo magpakabit na sa water connection sa Calbayog Water Company Incorporated. May naghihapon sara sa promo nga kundiin waray sa registration fee nga ng down payment 3,500 pesos la nga makaka-save ka mo sa 672 pesos. So para sa ton mga may inactive accounts, para sa ton mga waray pa water connection, ayaw ka mo paliwaluya, pwede niyo i-avail nga promo sa Calbayog Water Company Incorporated. Ini inabot lai sa katapusan sa Agosto 31. Ngan para sa aton mga laray uluhan, mga nahikay nga balita, top stories of the day dito sa RP Calbayog. Mga estudyante sa Barangay Dagum, Calbayog City nakakarawat school supplies o pumailarom sa usa nga training. Bag-o nga Basay Municipal Fire Station gin-inaguran. Samtang 28 nga Nortehanon nakakarawat cash assistance tikang sa OWA. Ngan DOT Eastern Visayas mas ginpakusog ang kapasidad sa tourism stakeholders sa bungto San Allen, Northern Samar. Ayaw ka mo pagbaya sa aton live stream Facebook o YouTube man, na ayaw ka mo pagparong sa mga radyo, kaya nga tanan natin igdetalye sa second part. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako yan na ang iyo makaupod sa aton taramdan, Suzette Pretensyo. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sera Engineer Francis Marnie Balvez, ngan si Joven Cardenas. Good morning,
Eastern Visayas. Yes, dengan salamat Suzette Pretensyo, and of course kinatibukang puwersa pod sa Radyo Pilipinas Kalbayog samtang derita sa lalawigan sa Southern Leyte diin sa pagkakaroon no nakasinati kita og mainit nga panahon. Medyo nakulbaan nga nita sa mga milabay nga adlaw kay medyo nakasinati ta og pag-ulan sa panahon sa kagabion. Binatog mao na to ang bagyo no, pero mamalagi karong adlaw we are expecting mainit yun ang adlaw, especially pod kay karon po ng pag-able sa academic year 2025-2026 dari sa mga campuses pod sa Southern Leyte State University. So good morning across sa SLSU system, particular na dari sa itong main campus, dari sa Maasin City Campus, Tomas Opos, Buntok, Hinunangan ug San Juan campuses. So good morning sa itong mga tinunan, and dapoy libreng sakay di ay no sa itong mga estudyante courtesy of Rotaract Club of SLSU. So na libreng sakay from terminal paingon diri sa atong tunghaan no sa itong mga estudyante. Grab that opportunity kay sa itong nasayran murag 3 days na siya nga available no. So sa katong mga di pa familiar pwede ra mo sakay diha sa SLSU Buntok pod na ay kining sakay, libreng sakay from Sugod Bus Terminal paingon da sa Barangay San Ramon din nahimutang ang atong tunghaan. So pahimuslina ninyo ang libreng sakay nga gitanyag karon sa para sa itong mga tinunanda sa SLSU. And kagahapon po di ay malampuson po nga napahigayon no ang pagsaulog sa ika-25 na nga charter anniversary sa Dakbayan sa Maasin. So 25 years ago nahimong opisyal nga syudad no ang Maasin City, ang bugtong syudad gihapon dari sa atong lalawigan sa Southern Leyte. So medyo padung na ang sugod pero hapit na ato lang huwatan og unsabay progress niya na kaysa pagkakaroon first class na po dari sa lungsod sa sugod no. So atong sayran ang mga developments niya na sa mga mulabay nga mga panahon, mga kaigsunan. Okay, sa atong kuryente so far, medyo mapoy abiso ang atong Southern Leyte Electric Cooperative. Okay, sa miyaging semana medyo init ang ulo sa atong mga member consumers diri sa lalawigan tungod sa sunod-sunod nga mga taas kayo nga mga power interruptions no, pero so far sa pagkakaroon wa pa man po'y mga nakalinya nga mga scheduled power interruptions. And again padayon pong hangyo sa Soleco nga in kaso og adunay mga power interruptions sa inyong mga lugar dili magduha-duha sa pag-report niya na aron nga dali nga marespondihan sa atong mga linemen no. And sa atong telekomunikasyon so far okay raman pod, man po yung mga kining kakulian in terms sa atong signal. Padayon raman pod nga hapsay ang atong telekomunikasyon. Ang atong tubig so far okay ra po ng supply diri sa Sugod Water District. Wa man po'y abiso kung adunay mga ipahigayon sad no nga scheduled power interruption. So okay, atong oras alas 8:23 na sa Kabuntagon. Atong ipadangat mga kaigsunan ang atong mga istorya, atong mga headlines for today ning Lunes nga edisyon ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Executive order nga nagmando sa hugot nga pagdili sa pagasunog ag ikabagawas sa local government units sa Hinunangan. Samtang drone farming demonstration. Gihimo sa lungsod sa Hilongos, Leyte. Samtang ika-25 nga Charter Day sa Dakbayan sa Maasin na nagmalampuson. Local government units sa Tomas Opos naghatag og suporta sa pagbalik sa klase sa Southern Leyte State University. Ang Department of the Interior and Local Government LG sa Matalam, Leyte gipangunahan ang katarungang pambarangay orientation. Samtang libreng serbisyong medikal ibida sa truck kabataan sa Dakbayan sa Maasin
Samtang mock assessment alang sa SGLG 2025 gipahigayon da sa local government units sa hinunangan. Ato di pong igrito ga maayong buntag ang atong mga suking tigpaminaw online sa ato nga mga platforms, pinagi sa atong official Facebook page, sa atong official YouTube channel, and of course no sa atong radyo, pinagi sa atong 104.7 FM. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:25 na sa kabuntagon. Standby mga kaigsunan kay sa atong pagbalik. Ato na ihatod ang kompletong detalye sa atong mga balita kauban. Ang atong mga sister stations ang Radyo Pilipinas sa Borongan, Pinangin ni Dayan Camplon, and of course DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog, kauban sa si Suzette Pretensyo, human lamang ning pipila ka mga may nungdanong mensahe. Standby. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Ang mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas! Atong oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:30 na sa Kabuntagon. Padayon ka mong nagpaminaw mga kaigsunan ning atong nga programa ang Good Morning Eastern Visayas para karong adlaw nga Lunes, Agosto 11 tuig 2025. Ato nang sugdag pagdawat og mga balita mga kaigsunan. Atong dawato ng report una gikan diha sa DYES Radyo Pilipinas Borongan, pinaagi ni Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas! Yes, otro nga daw mga salamat Sir Ruel Bugnos. Good morning, Jennifer Gumatico, Ate Mila Afable, and Ma'am Agnesia Roses. Thank you so much for watching. Ngan sugad man, Kuya Paul Hornaden Barion family, dida naman halo ng Dolores. Always nakatunin itong mga programa ito Radyo Pilipinas Borongan, and shout out ito na akong mga ka-workmates nga diha opisina adun YSP office and staff. Thank you so much. Ngan para siya nga sumat nahikayhan DYS team. Syudad Hana Borongan nagsiselebrarhan 47th National Disability Rights Week. Orientasyon han PWD related laws, accessibility audit, PWD got talent, upwedhan igin linyang aktibidades. Ang detalye matikang kanatisok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Ginsiselebrar ng lokal nga pamunuan ng syudadan Borongan ang 47th National Disability Rights Week. Ipinagyan itong pagbinuligayan City Social Welfare and Development Office sa Borongan City Association of Persons with Disability PWDs Agosto 8 nga daa 22. Ginti ka nga na naging linyang mga aktibidad ang selebrasyon in opening program aging dumara Doña Vicenta Hotel Function Room ang Biyernes Agosto 8. Hini nga programa nagkamay-adin orientasyon ng mga balaod nga naguundong ang interes o katungod ang PWDs nga tukil nga ginpahamtang ni Mr. Hendrik Dacuyan, Provincial Persons with Disability Affairs Office o PDAWHED Sinirangan Samar. Hini nga aktibidad nagkamay-ada hin libre nga body massage courtesy han maabilidad nga blind and impaired masseur sa syudad. Himbaruan ng DYS RP Borongan kan Miss Sinaida Magbago, Presidente ng Borongan City Association sa PWDs, nga nakatala ang liwat pagdumaraon aton accessibility audit sa business establishment sa syudad di dahiton Agosto 19 nga daa 20. Nga ni closing program, pagpapakitang gilas han ira mga talento ang PWDs sa syudad, PWDs Got Talent Agosto 22 alas 13 Club, Melinda's Resort and Restaurant Function Room. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Sok Aberia, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas! Para naman sa siyahan nga balita nga nahikay dide sa RP Calbayog, mga estudyante sa Barangay Dagum, Calbayog City nakakarawat school supplies o pumailarom sa usang training. Detalye sa sining nga balita pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Ginparayaw san sangguni ang kabataan san Barangay Dagum, Calbayog City ang pagkamanilampuson san mga gindumarang nga aktibidad kasankulop Sabado, Agosto 9 sa Dagum Covered Court. Una sini ang fire prevention ng basic first aid training seminar nga naghatag kinaadman sa sakto nga pagbaton sa mga emerhensya nga nikaduha ang pandistribuer sa school supplies nga ginkokomponer sa papel, notebook, ballpen, folder o giba pa nga naghatag liwat sa tumbler para sa mga estudyante como suporta sa era pag-aram.
hulos ang pasasalamat sa SK sa naging resource speakers matikang sa Bureau of Fire Protection Calbayog sa paghatag sa mahinungdanon nga kinadman sa katalawasan sa sunog og first aid ngan sa tanan nga nagpartisipar agud magin manilampuson ang distribution sa mga school supplies sa mga estudyante sa college ngan junior ug senior high school. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 25 minutos na ang nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning! Good morning, Eastern Visayas! Samtang parosab sa mga balita, gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod sa atong una nga impormasyon, executive order nga nagmando sa hugot nga pagdili sa pagsunog ipagawas sa local government unit sa Hinunangan. Aniya si Aljon Malot para sa report. Radyo Pilipinas Report. Hugtanong nagpahimangno ang lokal nga panggamhanan sa Hinunangan, Southern Leyte nga ginadili ang tanang matang sa open burning. Kini man naka-record ang Hinunangan og pipila ka mga insidente sa pagkasunog sa bukirang bahin sa lungsod nga naghatag og hulga sa kinabuhi, kabutangan ug kinaiyahan. Sa gipagawas nga Executive Order No. 2025-31, gihingusgan ang pagpatuman sa mga balaod nga nagdili sa pagsunog o paghaling sa mga sagbot, forest debris, agricultural waste, basura sa panimalay ug uban pa. Kalabot nini, gimanduan sa mga executive order nga tanang punong barangay uban sa koordinasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Municipal Environment and Natural Resources Office ug Philippine National Police nga hingpit nga ipatuman ang maong mando. Kinaron masiguro nga mamintinarang kaluwasan sa publiko ug malikayan ang posibleng kalit ng mga pag-ulbo sa sunog. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Kalugan pa nga sumat na hikayahan DYS Team, Borongan City, otro ginimbitar ha Asia Smart City Conference sa Yokohama, Japan. Ang detalye matikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas Report. Utro nga napamatud-an adton global nga pagkilala ha Borongan City pagkatapos makakarawatin imbitasyon tikang kan Yokohama Mayor Takeharu Yamanaka para iton Asia Smart City Conference hatid raon nga Nobyembre 2025 sa Japan. Ini na ikaduha nga magkasunod nga tuig nga matambong hi Mayor si Ivan Dayan Agda pagpamatuod hitwan natika kusog nga reputasyon han syudad como modelo han smart ug sustainable governance. An Asia Smart City Conference nga nasulod na hay ika-14 na katuig, hindi na atenderan hin mga lideres nga eksperto han magkadirodelain nga nasod para paghiskutan ang urban development nga may ada pag-ugup pa kalibungan. Kilalaan Borongan kumo pinakasyahan nga LGU ha Eastern Visayas nga nagpapatuman hin Smart and Sustainable Cities Program han DOST. Lakip hini nga mga inisyatibo ang biodiversity protection, renewable energy sugad and hydroelectric power ugan pakikiusa ha Youth Climate Action Fund han Bloomberg Philanthropies. Tuyo ni Mayor Agda nga pahilarumon pan sumpayan han global partners nga ipakita nga Borongan City inusa nga ehemplo han pagkamayadahin maabdik nga pagdudumara o pagproteher ha kalibungan. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Naman salamat at Pen Pumida, ang detalyon balita. Good morning, Eastern Visayas! Samtang balik dili sa RP Calbayog, bag-ong Basay Municipal Fire Station gin-inaguran. Detalye matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Opisyal nga gin-inauguraran o gin-turnover ang bag-ong nga gintindog nga Basay Fire Station nga ginkikilala como pinakadako nga estasyon sa Bugos nga Rehiyon 8.
Ang pasilidad ang ginlalauman magpapaabot mas malaksi ug mas epektibo nga serbisyo sa pagresponde sa sunog ug iba pang emerhensya nga magsisigurado san katalwasan san kinabuhi ug propiedad san mga residente san Basay ug hipid nga mga lugar. Pinaagi san moderno nga kagamitan ug mas hilawig nga operasyon hingyap san istasyon nga mapahugot ang kaandaman ug koordinasyon san mga bumbero sa pagbaton sa iba-ibang nga klase san emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas! Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:40 na sa kabuntagon sa laing pangabalita, drone farming demonstration gihimo da sa lungsod sa Ilongos, Leyte. Aniya si JVK Base para sa report. Radyo Pilipinas report. Napuno sa kadasig o kahinam nga gitambungan ni Mayor Manuel Villahermosa sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte ang gipahigayon nga drone farming demonstration dito sa barangay San Roque nga gipasigdahan sa New Hope Precision Agriculture Corporation. Gipakita sa raso nga demonstration ang modernong teknolohiya sa pangwisik og abono pinagi sa drone nga nagpunting sa epesyente og paspas nga pamaagi sa pag-atiman sa mga uma. Kini usa ka dakong lakang padulong sa modernisasyon sa sektor sa agrikultura sa lungsod. Kauban sa kalihukan ang mga representative gikan sa raso nga kampanya nga sila Sinan Mark Berenger, Christian D. Guzman, Rachel Dalit, Andrew Jose Villanueva, Jovelyn Escote o Pauline Canto. Gisuporta na usab kini ni Municipal Agriculturist sa Hilongos nga si Elma Oha nga nagpakita sa tibok suporta sa inobasyon alang sa kayuhan sa mga mag-uuma. Anaasig ang teknolohiya naghatag og bag-ong paglaom og oportunidad sa mga mag-uma sa lungsod ilabi na sa pagpadali sa ilang operasyon o pagpataas sa ilang produksyon. Ang lungsod sa Hilongos sa pagpangulo ni Mayor Villahermosa padayon nga naning kamot sa pagdala sa mga modernong solusyon aron masuportaran ang sektor sa agrikultura nga may tinubdan sa panginabuhi sa kadaghanan sa lungsod. Balita gikan sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Halain pa ang sumat ni kayhan DYS team, plano pag-undangan hana 4Ps sa mahugot nga tinitipahan ni Minority Leader Libanan. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas report. Mahugot nga tinitipahan niya sa Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan ang plano nga tanggalon ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ang gobyerno nga niagindigunan nga unconditional cash transfer nga programan Pilipinas nga iba pa nga mga nasod in maiha na nga napamatudan nga epektibo hapag bulig pagawas ti nga kakablasan kayimtang nga panlawas nga edukasyon han mga kablas nga komunidad. Siring ni Congressman Libanan ang 4Ps sinusa nga epektibo nga paagi para mapaorsaan human capital. Sigun pahan magbabalaod, diri la basta ayuda ni ginbubulig ang 4Ps, kundi mga insentibo nga may kabalyo nga mga kondisyon. Sugadan pagpapadayonan pag-eskwelahan mga anak, regular nga medical check-up, ng partisipasyon ng mga family development session. Ini nga pag-uponer ni gimpamtang ni Libanan katapos manawagan ni Senador Erwin Tulfo nga iudong na ang 4Ps. Lugod maghatag na lahing kapital para pangkabuhayan ng mga benepisyaryo. Sinusuportaran ni Libanan ang suwestyonan senador nga maghatag hinduga nga suporta kabuhayan o pakabuhi nga skills training ha mga benepisyaryo, pero iya gindignan nga iniinangay lang nga dugnan. Diri gudong ang binulan nga ayuda para sa edukasyon panlawas nga nutrisyon. Kung may nanamduman ang Pantawid Pamilyang Pilipino program inuna nga gimpatuman han tuig 2008 como pilot program ha ilarom han administrasyon ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ginpahiluag bugos nga naso da panahon ni Anay Presidente Benigno Aquino III. Ngan iniin hinimo nga permanente nga programa pinaagin Republic Act No. 11310 nga ginpermahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte han tuig 2019. May ade ni 64.2 billion pesos nga pundo ha ilarom han 2025 General Appropriations Act naging pikinhanglan para milyon-milyon nga kablas nga pamilya.
Haiya ikaupat nga State of the Nation address, iginpamtang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sobrang 5 milyones nga panimalay ang nakarawat in 4-piece cash grant tikang han paglingkod niya pwesto. Ngan inabot nahin 1.5 milyon nga pamilya ang nakagraduar hakakablasan. Sumalahan pag-araman ng World Bank ang mga conditional cash transfer program in epektibo nga ayuda ang mga pinakakablas ng vulnerable nga sektor. Duha nga panguna nga tuyo han conditional cash transfer. Maghatag hin kadagmitan nga suporta hakita ngan para pan maihaan nga panahon mabungkag ang intergenerational cycle han kakablasan pinaagyan pamuhunan hay human capital. Ang World Bank in maiha na nga kaalyado ang Pilipinas sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sugad man may ada mga kapariho nga programa nga igimpapatuman sa Latin America, Eastern Europe, Middle East and East Asia. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat at Daisy Lalosa Bilizar, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas! Balita naman dito sa Northern Samar, 28 nga mga Nortehano nakakarawat cash assistance tikang sa OWA. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. 28 ng mga scholar o livelihood beneficiaries sa Northern Samar ang kumarawat bulig pinansyal tikang sa Overseas Workers Welfare Administration OWA ilarom sa Education and Livelihood Assistance Program OFW Dependent Scholarship Program ug Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program. Sa nasabing nga mga programa kumarawat ang kada benepisyaryo maabot 10,000 kutob 20,000 pesos nga magagamit sa mga eskolar sa era pag-eskwela ug sa mga livelihood beneficiaries magsaserbe ini nga puhunan para makatikang sa era negosyo. Padayon ang suporta sa OWA o gobyerno probinsyal para masigurado ang kamatangan sa mga pamilya o dependents sa OFW sa probinsya magkamayada akses sa dekalidad ng edukasyon o panginabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas! Sa lain pa nga balita, gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod, ika-25 nga Charter Day sa Dakbayan sa Maasin, nagmalampuson. Haninga si Dalia Viera Orit para sa report. Radyo Pilipinas report. Natapos nga luwas ug walay dagkong kasamok ang pagselebrar sa lokal nga kagamahanan sa ika-25 nga Charter Day sa Dakbayan sa Maasin kagahapon adlaw Agosto 10. Gipangunahan ng highlights kalihukan ni City Mayor Luz Mercado, kauban ng mga department heads, officials ug mga empleyado sa City Hall. Una nang nasaran nga nasa 7 milyones ka pesos ang gigahin nga kantidad para sa kalihukan sa lokal nga kagamhanan para karong tuiga nga selebrasyon, mas ubos kaysa sa mga niaging katuigan. Wala makasalmot si Senator Christopher Lawrence Bongo kinsa mauuntay pinasidunggang bisita sanglit aduna kini samang importanteng lakaw. Hinoon gawas sa mensahe, nagpaabot ang senador og financial assistance o donations alang sa mga piniling indigent nga residente. Nagmalampuson usab ang mga giorganisang sports activities, pag-abli sa food bazaar ug ang adjunay concert diin lakip sa mga nitukar ug nagpakita sa ilang performance ang bandang Nobita, Hale, Dan Lagroma ug uban pa. Natapos ang Charter Day sa usa ka makalingaw nga fireworks nga naghatag simbolo sa komemorasyon sa maong kalihukan. Palitagikan sa Dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Kadugaan pa nga sumat, Adolescents Sexual and Reproductive Workshop malangpuson nga gindumaran City Health Office. Ang mga kabatanunan na Barangay Campisao, Borongan. Ang lokal nga pamuno ng syudad ng Borongan pinaagan buhatan ng City Health Office, Pabakyangan City Population and Development Office ng Borongan City, Pantawid. Malangpuson nga nagdumaran workshop may tungod dito ng Adolescent Sexual and Reproductive Health nga may titulo Healthy Young Ones sa Barangay Campisao, Borongan, Eastern Samar. Hantong Sabado nga adlaw, Agosto 9. Ginbuhat na sabing aktibidad hapanuyo nga mapahitaas iton hibaro.
kumpiyansa sugad man kakayahan ng mga kabatanunan nga ira magagamit para mas maupay pa nga kabubuwasan. An nga mga kabatanunan hanasabi nga barangay in Ginidukara. Han mga health workers and Borongan RHU may unong nga estado han ira panlawas. An mga katungod para makatagamtam han mga serbisyo panlawas ngan komprehensibo nga pag-iristorya may unong han sexual education ug an pag-iristoryahan mga issue han gender and sexuality. Lain-lain paghatag ng sakto nga kaangay nga kay babaruan may unong han sexual nga reproductive health or reproductive health status nga nasabi nga grupo ng kabataan. Ang workshop in may panuyog gihapon nga masiguro nga ining mga kabataan in mahibaro kasumpayhan masunod. Awareness against smoking. STIs nga HIV or AIDS, puberty and reproductive health, nga teenage pregnancy prevention. Nahimog gihapon nga platform na sabi nga workshop para ma-address itong mga issue mahiunong hiton gender and sexuality. Ining impormasyon nato na hikay pinagan Borongan City Health Office. Anato ng oras 50 minutos na nagkalabay, halas 8 aga. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Department of Tourism Eastern Visayas mas ginpakusog ang kapasidad sa tourism stakeholders sa bungto San Allen, Northern Samar. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas report. Agud mas linabi nga maghitaas ang level sa turismo sa bungto San Allen, Northern Samar, nagdumara ang Department of Tourism o DOT Eastern Visayas sa Filipino Brand of Service Excellence Training kabulig ang gobyerno lokal sa pagpanguna sa DOT accredited FBSA Regional Trainer nga si Emily Hill Nival, gintutukan sa 8 ka oras nga training ang pagpakusog sa kapasidad sa mga partisipantes nga mga tag-iya o personahe sa mga local food establishment, accommodation providers ng mga personahe sa LGU. Sumala sa DOT, importante ang ini nga mga pitad agud maging mas andam ang mga tourism stakeholders sa paghatag sa dekalidad nga serbisyo nga nagpapakita sa tatak sa pagka Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras 51 minutos na naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pa nga balita, mga sukintig paminaw local government units sa Tomas Opos naghatag og suporta sa pagbalik sa klase sa Southern Leyte State University. Para sa dugang nga detalye, ania ang atong report. Radyo Pilipinas report. Ang lokal nga kagamhanan sa Tomas Opos, Southern Leyte sa panguna ni Municipal Mayor Ivan Pano may bisita sa Southern Leyte State University Tomas Opos Campus kanatong miaging adlaw nga Biyernes, Agosto 8, 2025. Kini aron sa pagtabang o pagilimpyo sa tunghaan, isip kabahin sa pagpangandam sa pagbalik sa eskwela karong nga adlaw. Ang local chief executive kauban ng mga kawani sa LGU naglimpyo sa mga classrooms o sa mga palibot nini alang sa kaayuhan ug kaluwasan sa mga tinunan. Sumala pa ni Mayor Pano nga usa sa mga prioridad karon sa iyang administrasyon mao ang edukasyon, tungod kay kini mao ang lig-on nga pundasyon sa kalampusan. Ang SLSU Tomas Opos usab sa ilang bahin nagpaabot silang pasalamat sa LGU tungod sa hugot nga suporta sa tunghaan sa ilang paghatag og dekalidad nga edukasyon sa mga kabataan. Ang ayong masayran nga karong nga adlaw, Agosto 11, mao ang sugod sa klase sa tibok SLSU system para sa academic year 2025 to 2026. Balita gikan sa lungsod sa Tomas Opos para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang curfew hours sigin papatuban para mga minor de edad ha syudadhan Borongan. Mahugod nga ginpapaymatngon nga tanan nga hilarumhan City Ordinance Number 268 Series of 2023 or ang Children's Welfare Code of Borongan City. Mahugod nga gina-implementar ang curfew hours para mga minor de edad hanang sabi nga syudad. Kasumpay hinian kabataan nga waray pa edadhin 18 indiri na pwede hagawas iton ira mga panimalay o mga pampubliko nga lugar tikang hiton alas 9 het gabi nga riton alas 4 hiton
aga. Igpapatuman na sabi nga pitad panuyo nga maproteheran ang kabataan kontra ito na bisan ano nga maraot nga panhitabo. Anhin uman nga masupak hini nga balawd in palulusaran hin kaangay nga penalidad. Mandatory counseling parahan first offense. Mandatory counseling nga napat oras hin community service parahan second offense. Ngan mandatory counseling nga 8 ka oras hin community service para naman han third offense. Ining impormasyon nato ng hikay pinaagyan na Borongan City Information Office. Ato na oras 54 minutos na nakalabay halas 8 han aga. Good morning, Eastern Visayas. Para sa lain nga balita, Organizational Development and Management Training gindumara sa Bungto San Gandara, Samar. Nakompleto na sansyahan nga batch sa Operation and Management o Operation and Maintenance o O&M Groups sa Kalahi CIDSS sa Bungto San Gandara anira Organizational Development and Management o ODM Training. Sa nasabing aktibidad, gintutukan ang pagpakusog sa nabilidad sa mga partisipante sa pagkapot sa nira grupo pinaagi sa O&M Group Management ngan pag-upgrade sa nira skill set tubtob sa estratehiya para sa resource mobilization. Ginharampangan gihapon ang technical nga operasyon para sa sakto nga maintenance ngan repair work agud masiguro ang padayon nga paggamit ngan pagkaepektibo sa mga proyekto sa komunidad. Lakip liwat dinhi ang pagpatukod sa network linkages ngan ang pag-reintegrate o pag-integrate sa ECCD orientations nga nagpapakita sa konektado nga serbisyo para sa komunidad. Kumpiyansa ang mga partisipantes nga damo ang era na adman para mas mapakusog ang era liderato, volunteerism ngan pagtipig sa maihaon nga epekto sa kalahi CIDSS sa era tagsa-tagsa nga lugar. Aton oras 56 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing pang balita mga kaigsunan, DILG Matalom Leyte gipangunahan ang katarungang pambarangay orientation. Aniya si Jeve Kepis para sa report. Radyo Pilipinas report. Gipasiugdahan ni Ryan Valeriano, MLGO sa DILG Matalom sa probinsya sa Leyte ang sunod-sunod nga kalihukan sa katarungang pambarangay orientation nga gipahigayon ni ato nakalabay nga simana. Anaasi nga kalihukan gitambungan sa mga barangay opisyal, lupong tagapamayapa, barangay tanod o ban pang lider sa komunidad gikan sa naglain nga barangay. Niadto nakalabay nga adlaw gipahigayon ang orientation sa barangay Tag-Os nga gitambungan usab sa mga delegado gikan sa barangay Kalumpang, barangay Kahagnaan at usab nga gipahigayon ang naasi nga kalihukan dito sa barangay San Salvador nga gisalmutan sa mga delegado gikan sa Alta Vista, Templanza, Taglibas, Ibilda. Samtang gipasabot ni Ryan Valeriano nga sa umaabot nga mga simana padayon sila sa pagbisita sa mga kabarangayan para magpahigayon sa katarungang pambarangay orientation, labi na kailang nga target nga mahuman ang 30 kabarangay sa dili pa matapos karong buwan sa Agosto. Gawas sa pag-edukar sa komunidad sa batakang prinsipyo o proseso sa katarungang pambarangay, ang naasing orientation nagsilbi usab nga oportunidad sa MLGO aron maila og matabangan ang mga barangay nga adunay potensyal nga mamahimong contender sa lupong tagapamayapa Incentives Award kon LTIA. Padayon nga naningkamot ang lokal nga pangamahanan sa pagpasiugda sa hustisya para giusa og kalinaw pinagi sa epektibong pagpatuman sa katarungang pambarangay sa tibok nga lungsod. Balita gikan sa lungsod sa Matalom, probinsya sa Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Hatong oras mga kaigsunan, alas 8:58 na sa Kabuntagon. Medyo nagtikahurot ng atong oras. Atong dawaton pagbalik si Miss Dayan Camplon ug si Miss Suzette Protencio para sa ilang mga panapos nga mga mensahe. Miss Dayan, go ahead.
Yes, damang salamat Sir Well nga nasugad man. Thank you gihapon nato natin mga news contributors ng adlaw. Tikang kadati Pen Pumida at iso kabarian dati Daisy Lolos sa Belazar atin mga viewers and listeners gihapon. Ngan syempre nga rin ito na bugos nga persahan na DYS team, amon station manager at Ruth Bunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, amon admin Sir Buboy nga nanakon partner din ang Master Control, Engineer Ray Victor de Dios sa Dian Camplon, Anton Iyon nakabakyangin ang adlaw. Thank you and buwas nga hawa parehong oras nga ni stasyon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, nga mananamilit na liwat kami dide sa RP Calbayog. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Perito. Nga damaliwat nga salamat sa ato nakaupod sa Master Control Sir Joven Cardenas ngan si Engineer Francis Marnie Balvez. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaron Navillon, ako niyo nakaupod yan nga Lunes nga edisyon sa aton taramdaan. Good morning Eastern Visayas. Ako otro si Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Once again, daghang salamat ni Miss Diane Camplon diha sa Radyo Pilipinas Borongan. And of course, na Miss Suzette Pretencio diha sa Radyo Pilipinas Calbayog. O gikan na sab diri sa Radyo Pilipinas Sogod. Daghang salamat sa atong mga kaubang frontliners sa ilang mga balitag impormasyon. O sa ato sab nga kauban diri sa Master Control, atong technician on board si Noel Palog. Sa ngalan sa kinatibukang pwersa ning atong sibiyanan sa Macau Sapa, kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan Ruel Bugnos magpasalamat o gamayong buntag kanaton tanan. Good morning,